guys! This is Vance at welcome back to my YouTube channel. So kung bago ka pa lang po dito sa aking channel, huwag pong kalimutang mag-subscribe at syempre po, hit the notification bell para updated ka sa lahat ng mga uploads ko dito sa aking channel. So ngayong araw, ang gagawin ko pong video tutorial ay kung paano po magbayad ng ating PLDT bill sa fiber gamit ang ating GCash. Dahil po nag-update na si GCash, kaya ituturo ko po ulit kung paano po ito gagawin. Tara po, simulan na po natin. So punta po tayo sa ating GCash. So sa akin, ayan na po siya. I-click po natin ito. Okay, ulitin natin. Ayan. So dito po kasi ako ngayon sa probinsya guys, so medyo mabagal yung connection. Okay, gamitin natin or lagyan natin ng MPIN para mabuksan po natin. Yan, hintayin lang natin guys. Okay, dito po, punta po tayo sa Pay Bills. Okay, i-click natin ito. Ayan, dahil yung PLDT ay kabilang siya sa telecoms, i-click po natin yan. Dito naman, hanapin natin yung PLDT. Okay, i-click natin. So, ito na po guys, yung bagong update ni GCash. Ayan, so iba na siya sa dati na tinuro ko sa inyo, 'di ba? So, dito sa taas, meron siyang amount. At saka dito po, account number na lang at saka yung email. Sa luma po kasi nila, ay kailangan mo pang ilagay yung service. Tapos, ang daming nalilito kung ano ba talaga yung fiber. PLDT DSL ba yung service niya or PLDT landline na maraming nagtatanong talaga sa akin dahil nalilito din daw sila. So, ngayon, hindi na kayo malilito. At saka yung telephone number din na kailangan daw ay 3 yung area code. Sa lugar daw nila is 2 lang, which is kailangan natin lagyan ng 0 pa. So, ngayon, mas pinadali na yung pagbayad natin sa GCash ng ating PLDT bill. So, ito po guys, ilagay na natin yung amount. Okay? Lagay natin. Tapos, next po is ilagay natin dito yung account number natin. So, 10 digit po yung nakalagay dyan. So, dapat 10. Dito naman, wag pong kalimutan na meron po siyang service fee na 7 pesos. Okay, sa email naman, ito yung lagi kong sinasabi sa lahat ng mga viewers ko na kapag nagbayad po kayo ay wag pong kalimutan na ilagay po yung ating email address para mabasa mo yung message sa'yo ni GCash na posted na yung binayad mo. Kasi wala siyang number, walang cellphone number na dapat natin i-enter dyan para ma-update tayo kung posted na ba yung payment natin, di ba? So, kailangan natin ilagay talaga yung email. So, ang dami ko ng daldal. Okay, next, dito po sa baba, guys, may napansin po ako. So, ito po. Please note that payments made beyond 8 p.m. will be processed the next day. So, kung magbayad ka rin at halimbawa, yung due date mo is 13, ngayon 11 tayo. So, kung ngayong araw, before 8 p.m., dapat po guys ay magbayad ka na para ma-process po yung binabayad ninyo ngayong araw. Kasi pag hindi, pag lumampas na ng 8 p.m., kinabukasan pa mo-process. At tandaan po ninyo, ma-post po siya 24 hours pa. So, kung kinabukasan pa siya ma-process, maghintay ka pa ulit ng another 24 hours para po ma-posted yung ating payment kay PLDT. So, kung nalilito kayo, magtanong na lang po kayo sa baba mamaya. Okay. So, ito na. So, i-click na natin ito. Ay, nakalimutan ko pala yung email. Ilagay ko muna, guys. Okay. Ilagay ko lang. Next na gagawin po natin is itong next. Ayan. So, kung gusto mo naman po na magbayad na, okay, i-click natin itong next. Tapos, sa akin po kasi guys, nakabayad na po kasi ako sa PLDT ko. Kaya, kung ikaw, kung magbabayad ka, i-click mo po itong confirm. Sa akin po, hindi ko na siya i-click. Okay? So, kung may tanong po kayo, comment lang po kayo sa baba. At syempre po, wag pong kalimutan na mag-subscribe kung gusto pa ninyo ng maraming pang video tutorial. Okay? Maraming salamat po at God bless you all. At maraming salamat sa lahat ng mga hindi nag-skip ng ads.